Summer na mga igan. Noong 2018, mahigit 80,000 sakyan ang nadisgrasya sa gabi ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Para sa mga magbabakasyon na babiyahe ng gabi o madaling araw, ituturo namin kung paano makaiiwas sa disgrasya. Dallas Piñas City. Pasado alas 7 ng gabi, habang mabagal ang daloy ng trapiko sa Alabang-Zapote Road, isang karambola ang gumulantang sa mga motorista. Si Mikael ang may-ari ng dashcam video. Nanggaling ako dito sa Manila that time. So, pauwi na ako. Then, suddenly, may tumama sa right side ng sasakyan ko. Nangyari na yung karambola sa harapan ng sasakyan. Tapos, bumaba ako to check kung ano na nangyari dun sa white car. So, tinanong ko siya kung okay ba siya. Sabi niya okay naman daw siya, na may minor injury sa kanyang labi. Ay sa driver ng bus, nawalan siya ng preno. Kadalasan sa bus o yung mga tinatawag na malalaking sasakyan, ang gamit nila, ito yung air brake. Pag yung brake nila ay nag-loose o yung isang tube nagkaroon ng broken, maaaring yung lahat ng air ay lumabas para kahit mag-press siya ng brake, hindi ito gagana. Sa kadahilanan wala na yung air. Unang nabangga ng bus ang puting kotse, kaya nasagi ang kanang bahagi ng sakyan ni Mikael. Naararo ng bus ang puting kotse at natamay ang SUV na nasa unahan nito. Para sa investigasyon ng pulis, 2 SUV at 3 kotse ang napinsala sa karambola. Hindi pa kami makapagsampa ng case dahil nangako naman ng bus company na sasagutin nila ang lahat. Wala naman tinamong pinsala si Mikael. Minor physical injuries naman daw ang tinamo ng mga driver ng ibang sasakyan. Kinuha namin ang panig ng Reynalyn Bus Lines Corporation. Ay sa kanila, nagkaroon na ng kasunduan na sasagutin nila ang gasto sa pagpagawa ng mga napinsalang sasakyan. Sa Naga City, papuntang Pili, Camarines Sur ang bus na ito nang biglang ang tricycle sumalpok sa bus. Ay sa pulisya, lasing ang driver. Nagtamo ng pinsala sa ulo ang tricycle driver na kanyang ikinamatay. Nagtamo rin ng minor injuries ang driver ng bus. Ayon sa pulisya, walang kasalanan ng bus sa aksidente pero nagbigay pa rin sila ng tulong sa pamilya ng tricycle driver. Hindi rin sila sinampahan ng kaso. Importante sa night driving at tandaan ang road markings. Yung road marking kasi, lalo na kung ang makakasalubong natin, yung naka-bright siya, ang mata natin, ititingin natin sa gawing right. Yung nasa gawing right, mapapansin ninyo, isa siyang white line na kulay puti. Siya lang ang susundan ninyo. Kaya yung iba, nababago yung linya nila o nagkakaroon ng aksidente kasi tinitingnan nila yung makakasalubong. Sa Baguio City, nagkabanggaan ng 2 kotse sa Cannon Road. Pauwi na ang sasakyang may dashcam nang makasalubong ang kotse. Lasing daw ang driver ng kotse at hindi raw sa kanya ang sasakyan. Pero dahil sa pakiusap nito, ay nagkais na lang ang 2 panig. Nayupi ang likurang bahagi ng sakyan ng may-ari ng dashcam video. Ang nakabanggaan nitong kotse ay napinsala naman ang unang bahagi. Sa Taytay, Rizal, alas 5 ng madaling araw, habang binabagtas ng SUV na may dashcam video ang Ortigas Avenue, may bumangga sa tagiliran ng kanyang sasakyan. Isang jeep pala ang bumangga sa SUV. Ayon sa driver ng SUV, hindi raw nakabukas ang headlight ng jeep. Tumakas din daw ang driver nito. Nagtamo ng mga sugat ang mga pasahero ng jeep. Ayon naman sa investigasyon ng pulisya, may isa pa raw kasing jeep na nawala ng preno at bumangga sa jeep na nakabangga sa SUV. Sa huli, napagkasunduan na sasagutin ng may-ari ng jeep na sanhi ng aksidente ang lahat ng obligasyon sa mga driver at pasahero. Importante ang headlight kapag nagmamaneho ng gabi o madaling araw. Malaki ang pagkakaiba ng night driving compare sa daytime driving. Ang karamihan ng accident sa gabi dahil kung saan lang yung nakikita, yung abot ng headlight, yung lights mo, ay yun lang ang kayang makita ng isang nagdadrive. Ang low beam ay kaya magbigay ng liwanag na 160 to 250 feet o hanggang 76 meters. Ang high beam naman
umaabot ng mula 350 to 500 feet na liwanag o hanggang 152 meters. Hindi natin pwedeng gamitin palagi yung high beam kasi yung oncoming vehicle maaaring masilaw o maaaring magka-cause ng accident. Kaya always lang na ginagamit pagkagabi itong low beam. Dahil limitado ang nakikita sa night driving, narito ang alisto tips namin sa inyo para makaiwas sa peligro. Una, siguraduhin areglado ang sakyan bago bumiyahe. Importante yung pagsukat ng tire natin. Ang average niya maximum 30. Kahit anytime, kahit umaga o gabi, pwedeng 30. Kailangan ang brake fluid natin hindi na siya bababa sa low. Kasi pag bumaba siya sa low, medyo nagiging delikado. Kailangan malinis at malinaw ang windshield at mga salamin. Kadalasan pagka bumibiyahe tayo ng malayo, yung ating mga side mirror, nagkakaroon siya ng mga alikabok o yung dust na nagpapahirap sa paningin ng mga driver. Importante na pupunasan natin yung mga side mirror, yung sa kaliwa man o nasa kanan. Ang chamois, Gumamit ni Xiaomi o Pranela na pamunas ng sakyan. Very flexible. Sa windshield naman, pwede itong linisan muna ng wiper na may tubig. Pagkatapos, punasan ng basahan o gumamit ng dyaryo para masigurong walang matitirang mancha sa salamin. Meron din eye exercise para sa mga driver. Pag nakaramdam ka na ng antok, 3 times mong igagalaw yung mata mo. Sa taas, baba. Ngayon, pwede rin yung side to side, left, gagalaw mo siya, and then galaw sa right. Kumbaga, yung pinaka-eyeball ng mata mo, pwede mo siyang ikutin. Kaya lang, aware ka sa labas. Kasi baka mamaya, meron ka na palang kasalubong o meron kang katabi na maaaring maka-distract sa'yo. Dapat hindi lang nakatuon ang paningin sa harapan. Makatulong kung lahat ng salamin sa sakyan ay palagian mong titingnan habang nagmamaneo sa gabi. 3 beses din muna mag-half brake bago mag-full stop. Meron kasing mga nagdadrive na masyadong nakatutok. Pag nakita nung nasa likodan mo, yung nagbi-blink yung brake mo, kasi yung nasa likuran mo, mararamdaman niya na nagpepreno ka. Kaya magiging aware din siya na huwag nang tumutok. Tandaan, Igan, na kapag nagmamaneo sa dilim, doble ang distansya mo. Dapat sa sakyang sinusundan.